Noong nakaraan mga bata, ang ating pinag-aralan ay ang tungkol sa paaralan. Ano nga ba muli ang paaralan? Diyan ay ang lugar kung saan tayo nag-aaral. Tinuturuan tayo ng ating guro upang matutong bumasa, sumulat at bumilang at iba pa. Pero ngayon dahil may pandemic o dahil sa virus, ang inyong munang paaralan ay sa inyong tahanan. Tinutulungan kayo ni mama o ni papa. Pero, kailangan nyo panoorin itong video ni Teacher Ann upang mas marami kayong matutunan. Opo? Ayan, ang ating bagong pag-aaralan ngayon ay ang mga tungkulin ng isang mag-aaral. O ikaw, bilang isang mag-aaral, may tungkulin ka rin. Lahat tayo may tungkulin. Ating aalamin ang bawat tungkulin ng isang mag-aaral. Handa ka na ba? Ayan, dapat handa na ang mga mababait na kinder. Ang una ay ano yung nakikita niyo mga bata? Ang maagang pagpasok sa paaralan. Dapat maaga kang pumapasok sa paaralan. Pero dahil nga sa pandemic ngayon, hindi kayo pumupunta sa paaralan. Kasi bawal pang lumabas ang mga bata. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? O ano ang nakikita nyo dyan sa bata? Nag-aaral pa rin siya, pinapanood niya ang video ng kanyang teacher. Kaya yan ang dapat ninyong gawin. Gumising sa tamang oras at panoorin at mag-aral na sa inyong schedule. Naintindihan ba? Ayan. Ano naman kaya itong susunod? Ayan, nakita nyo isang guro at isang mag-aaral. Nasalubong niya ang kanyang guro at sinabihan niya na, "Good morning, teacher." Ayan. Kayo mga bata, bilang paggalang sa inyong mga magulang, dapat nagsasabi kayo ng po at opo. Kasi ngayon, hindi kayo nakakapunta dito sa school upang makapagsabi kayo ng good morning, teacher, good afternoon, teacher. Kanino nyo dapat muna sabihin yan sa ngayon? Dahil sa pandemic? Kay mama at kay papa. Pero kahit hindi pandemic children, dapat lagi kayong nag-good morning at nag-good night kila papa at mama. At kahit na sino mga bata, dapat inyo silang ginagalang. Opo, naintindihan ba? Ito namang susunod mga bata ay ang pagsuot ng malinis na uniforme. Dapat nagsusuot kayo ng malinis na uniform. Pero ngayon, hindi nyo nasusuot ang inyong uniform kasi nga hindi kayo pumapasok sa paaralan. Ang inyong gagamitin ay malinis na kasuotan. Mga damit na malinis, kahit nasa bahay lang kayo, dapat nagsusuot kayo ng malinis na damit upang maiwasan ang sakit. Dahil syempre, kapag nag-zoom tayo, nag-video call tayo, dapat maayos ang inyong kasuotan. At lalo na kapag nag-aaral ka para maging komportable ka at marami kang masagutan, maraming tama ang iyong sagot, dapat maayos ang iyong kasuotan, malinis. At ang susunod naman ay ang pag-aaral ng mabuti. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Bilang isang mabait at mabuting mag-aaral, isang tungkulin ng isang mabuti at mabait na mag-aaral ay ang pag-aaral ng mabuti. Nag-aaral ka bang mabuti? Nag-aaral ba kayong mabuti? Dapat nag-aaral kayong mabuti sa pamamagitan ng pagnood sa video discussion natin, sa pagsagot sa ating mga activity, sa paggawa ng inyong performance task, sa pagsunod kay mama na dapat niyong sagutan ang pinapasagot ni teacher. Yan ang mga tungkulin ng isang mabuting mag-aaral, ang pag-aaral ng mabuti. Ang susunod naman ay ang pagpila ng maayos. Ayan. Dito sa paaralan ninyo, magagawa yan, children. O kaya kahit saan kayo pumuntang restaurant o pamilihan, dapat pumipila kayo ng maayos. Huwag kayong nakikipag
unahan dahil madidisgrasya lang kayo kapag nakikipag-unahan kayo. Dapat pumila ng maayos. Mararanasan nyo yan kapag nandito na kayo sa paaralan. Gagawin natin yan kapag magmemeryenda na kayo at pupunta tayo sa kantina. Ang susunod naman ay ang igalang ang pambansang awit at watawat. Yan mga bata, hindi lang dito sa paaralan dapat yan ginagawa. Halimbawa, napadaan kayo sa munisipyo, sila ay umaawit ng ating pambansang awit. Dapat hihinto ka at ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib at umawit ng pambansang awit. Gagawin nyo yan, children. Magvi-video kayo na aawitin ang pambansang awit. Kaya dapat ngayon pa lang ay nagpra-practice na kayo, opo? At aawitin nyo ang ating pambansang awit. Ang ating pambansang awit ay Lupang Hinirang. O, sabihin nyo na sa inyong mama na praktisin ang awiting ito. Ayan, ano naman itong susunod? Ayan, nakikita nyo ba yung bata? Inaayos ang mga aklat. Yan ay ang ingatan ang mga bagay sa paaralan tulad ng aklat. Ayan, mga libro. Ngayon mga bata, hindi nyo magagawa yan dito sa paaralan. Diyan nyo magagawa sa inyong tahanan. Dapat iniingatan nyo ang inyong mga aklat at inaayos nyo ito pagkatapos ninyong magsagot sa inyong mga aralin. Dapat inaayos nyo. Hindi yung si mama pa ang mag-aayos. Kaya nyo naman nang ayusin. Halimbawa, tapos ka nang mag-answer sa science. O, close your book na, ganyan. Then, ilagay mo na siya sa tamang lagayan. Hindi yung si mama pa ang mag-aayos. Dapat ayusin mo muna ang iyong mga gamit bago maglaro. Ayan, at ang panghuli naman ay ito. Panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan at iba pang lugar sa paaralan. Pero hindi nyo magagawa yan. Magagawa nyo lang sa inyong tahanan sa ngayon dahil nga may pandemic. So, panatilihin mong malinis ang iyong table kung saan ka nag-aaral. Dapat laging maayos ito. At dapat lagi mong tinutulungan si mama maglinis ng iyong bahay. Kasi nga ngayon, ang inyong bahay, ang inyong paaralan. Kaya dapat nagwawalis ka rin, nagpupunas ng mga bintana, pati sa inyong bakuran ay nagwawalis ka. Dahil exercise mo rin ito kapag iginagalaw mo ang iyong katawan na e-exercise ka rin. At ang iyong katawan ay mananatiling malakas. Naintindihan ba mga bata? Ayan mga bata, alam na ninyo ang mga tungkulin ng isang mag-aaral. Kaya dapat inyo itong isinasagawa. Hindi lang yung sinasabi lang ninyo. Pinapakinggan lang ninyo yung sinasabi ni teacher. Dapat ginagawa rin ninyo ito upang masabi kayong mabuting mag-aaral. Dahil kapag ibinabanggit nyo lang ito, hindi nyo ginagawa, walang mangyayari. Opo, kaya dapat lagi nyo itong ginagawa. Ayan. Huwag ninyong kalilimutang sagutan ang inyong learning activity. Ayan. Paalam na mga bata. Mag-iingat kayo palagi. See you again next time.